Mga kapuso, hindi na po bago sa atin ang kondisyon ng mga batang may hydrocephalus, luslos at mga bukol sa katawan. Pero paano kaya nakakayanan ng isang 6 na taong gulang na paslit na pasanin ang lahat ng ito? Mula sa Bangar La Union, narito ang kanyang kwento. Sa kanyang mga ngiti, tila walang karamdaman ang 6 na taong gulang na si Daryl. Bawat halakhak, nagbibigay ng kulay sa kanilang maliit na kubo sa Bangar La Union. Isang lumalaking bukol sa kanyang likuran ang nakita nung siya'y isinilang. At ang mga paa, hindi na rin maigalaw o maitapak pa. Kalaunan, lus-lus naman ang patuloy na nagpapahirap sa kanya. Kaya araw-araw, matyagang inihahatid ng kanyang ina si Daryl sa isang daycare center. Nung pinanganak ko po siya, may bukol na po sa likod. Tapos yung mga paa niya po, hindi niya po maigalaw. Sabi po niya, Mama, bakit ako ganito? Bakit hindi po ako makalakad? Nang malapit na siyang mag-1 taon, may lus-lus na po siya. Pangatlo sa 5 magkakapatid si Daryl. Katiwala ang pamilya nila sa isang maliit na babuyan. Ang ama niyang si Danny, pa-extra-extra lang sa construction at pag-ani ng palay. Ako na lang sana nagkabukol sa akin. Huwag lang sana ito anak ko. Kasi kawawa nung di makalakad. Sa kabila ng kondisyon, hindi matatawaran ang sayang dulot ni Daryl sa kanyang mga kapatid. Gano'n mo siya kamahal? Mas mahigit po pa sa pagmamahal ng nanay ko. Sana makalakad na siya. Para malaman ang tunay niyang kondisyon, dinala namin si Daryl sa isang neurosurgeon. Merong meningocele si Daryl. Incomplete yung formation ng spine. Kaya may parts na lumalabas. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi na rin siya nakakalakad. Pero hindi lang pala ito ang kondisyong kinakaharap niya. Meron siya tinatawag na hydrocephalus, no? At yung sa likod naman, mukhang tinatawag namin yun myelomeningocele. So may connection yun sa spinal cord ng bata. So yung bata, meron siyang bukol. Actually, hernia yun. Pero maaring matanggal ang pinapasang bukol. Nanawagan po ako kung may puso na tumulong sa anak ko. Anak ko tulungan po niyo kami. Kailangan pong sumailalim si Daryl sa iba't ibang operasyon para tuluyang matanggal ang bukol, pati na rin po ang kanyang hernia o luslos. Samantala, taos-puso pong nagpapasalamat ang GMA Kapuso Foundation kay Dr. Cesar Bernabe at Dr. Lea Ordonez na matyagang sumuri sa kanya. Sa mga nais pong tumulong kay Daryl Culbingan, maaari po kayong magsadya sa tanggapan ng GMA Kapuso Foundation o magdeposito sa kanilang bank account o anumang sangay ng Cebuana Luwilier. O mag-log on sa www.kapusofoundation.com.